Nang magpakawala ng atake itong sinuli sa kaharap niyang kapre, hindi naman siya makatama ng diretso dito. Dahil panay ang pagsasalag niya sa mga malalaking bato na sinipa ng nilalang papunta sa kanya. Halos magkaganda bali-bali ang katawan niya dahil sa mga batong tumama sa kanyang mga tadyang at dibdib. Sinubukan niya noong sintruhin ang mga mahabang hita nito, subalit bigo siyang makalapit dito dahil di pa man siya makalapit ng tuluyan dito kung ano-ano ng bagay ang mga ibinato sa kanya. Nang mapatilapon na naman siyang muli dahil sa pagsipa ng kapre sa kanya, tawa naman ang tawa ang nilalang dahil wala talaga siyang kalaban-laban dito. Doon niya napag-isip-isip na hindi nga niya ito mapasuko at makuha ang mutya nito ng basta-basta. At kunti na lang, mag-alauna na ng madaling araw. At kapag mangyari yon, hindi na niya makuha ang mutya nito dahil kasabay ding maglalaho ang nilalang, maging ang tinitira nito. Dali-dali siyang nag-usal upang taglayin ang aninong gumabay sa kanya. Nang bigla siyang naglalaho sa paningin ng nilalang, takang-taka naman ang kapre dahil sa pagkawala niya. Nang paglitaw niya sa likuran ng bahaging paa nito, agara naman ng pagsaksak niya dito, gamit-gamit ang kampilan. Nang ginawa niya ang mga bagay niyon, nagsisigaw noon ang nilalang dahil nagliliyab ang kabilang paa nito. Panay din ang pagsawsaw nito sa tubig sa pag-aakalang magawayong mapatay. Subalit pag-ahon nito, nagliliyab na naman ang paa nito. At hindi kalaunan, may itinuro ang kapre sa pinakatuktok sa puno ng duhat habang nagsisigaw ito. Pagsipat ni Noli sa itaas ng duhat kung saan itinuro ng nilalang, nakikita niyang mayroong bagay doon na nagliliwanag na halong kulay asul at berde. Kaagad inakyat ni Noli ang punong yon at doon niya nakita ang nagliwanag na bagay na kasing laki lang ng daliri ng tao. Nang dinampot na naman niya ang mutya na yon, doon pa lamang huminto sa pagsisigaw ang nilalang. Pagtingin niya sa babang parte kung saan ang kinaroroonan ng kapre, wala na yun doon sa hindi malamang dahilan. Kagad na rin siyang bumaba sa puno dahil ramdam na niya ang pagkalagas ng katawan ng puno na yon. Nang makababa na siya doon na nga tuluyang naglalaho ang puno na yon. Pagbalik niya sa kinaroroonan nila Manong Duming, nakita niyang nandun na itong si Danilo. Subalit puro bugbog ang pagmumuka nito nang makita niya ito. Paglapit niya dito, ang unang tanong sa kanya ni Manong Duming ay, Masaya ako para sa iyo, Noli, dahil nagtatagumpay ka sa pagkuha sa mutya ng kapre. Itago mo yan ng maigi hanggat kaya mong mapangalagaan ang mutya na yan. Dahil sa oras na mawalay sa iyo ang mutya na yan, mamamatay ang gabay niyan dahil sa sugat mong ginawa dito. ayon kay Manong Duming, kinakailangan niyang ihiwalay ng lagayan ang mutya ng kapre dahil hindi pa niya napakain ng dasal sa kanan ang mutya na yon. Dahil nagawa umanong nasugatan ang kapre sa sandatang purong dibino. Ibig sabihin lang nun, hindi purong kanan ang nilalang na yon. Si Danilo naman, ginamot ng maestro niya ang mga bugbog niya sa pagmumuka dahil sa pakipaglaban niya sa tikbalang para kunin ang mutya nito. Ilang oras din silang tumambay sa gubat dahil para sa mga antingero, mas masarap maging kapiling nila ang kalikasan. Nang sumapit na ang bukang liwayway, saka pa lamang sila nagdesisyong umuwi na. Nang makauwi na silang lahat sa pamamahay nila Mang Carpio, masaya naman silang nag-usap.
tungkol sa mga ginawa nila nung mga gaming tumungo sila sa gubat. Habang nakaupo silang lahat sa balkonahe na kumakain ng kamuting kahoy, bigla naman silang napatigil nang magsalita ang kasama nilang si Buningnang. Manong, sa tingin mo, hindi na tayo babalikan ng mga aswang na pinutulan nyo ng mga kamay? Wika nito habang kumakain sila ng tanghalian. Si Noli naman at si Danilo naman sila habang bakas sa pagmumukha nila ang pagkagulat dito. Medyo nalimot-limutan na kasi nila ang mga bagay na yon ng ilang mga araw. Yan ang dapat nating pagtuunan natin ng pansin. Alam kong maghiganti ang lahi nito. Kaya't huwag kayong lumakad ng hindi kami kasama doon sa mga lakad nyo. Mahirap na. Baka kasi kapag natimpuhan kayo lang na gumagala sa baryo, baka kayo pa ang pagbalingan ng galit ng mga yon. Sagot naman ni Manong Duming. Pero Manong, okay lang naman kung susugurin tayo ng mga yon. Para naman, masubukan namin ang mga bago naming nakalap sa kagubatan ni Noli. Wika naman ni Danilo. Nang marinig ito ni Mang Carpio, bahagya naman itong napatitig kay Danilo habang nagwiwika ng, okay lang naman kung sakaling lulusubin tayo ng mga yon, pero magmukha namang wala na tayong katahimikan yan. Mas mabuti nilang kayang lumayo-layo na muna tayo sa lugar nito. Kasi sa tingin ko, hindi tayo matatahimik kapag nananatili tayo dito. Nang marinig ito ni Noli, bigla naman siyang napasabat dito ng, Manong Duming, Mang Carpio, okay lang naman po kung sa aming lugar na lang muna kayo tumambay. Bihira lang naman ang digmaan doon kung hindi tayo susundan ng mga kalaban natin dito. At saka, Manong, masaya doon. Marami akong kakilalang magtutuba. At doon, Manong, marami tayong panlaban doong mga tandang. At kahit araw-araw pa, pwede tayong magkakatay ng mga manok. Ano? Sasama na kayo? Wika naman ni Noli rito. Nang marinig nila ni Mang Carpio ang balak ni Noli, napag-isip-isip naman ito. Maliban lang sa tatlong kaibigan ni Danilo, nang marinig lang nito ang salitang tubada, gustong-gusto nitong mga oras na yon na maglalakbay sila papunta sa lugar nila Noli. Ayan ang maganda, Noli. Teka, may mga alagang manok ka rin ba? Yung mga panlaban sa Rueda? Wika naman ni Lando. O Lando, meron ako mga panlaban doong mga tandang. Hindi naman sa pagyayabang. Bukod sa mga linyadang hawak ko, meron din akong mga manok na pampulutan. Sagot ni Noli rito. Ayos pala tong kaibigan natin eh. Ano, sasama na tayo bukas? Wika naman ni Lidio dito. Si Manong Duming naman, wala naman siyang problema kung saan sila mapadpad. Maliban lang sa maestro nitong si Danilo, ang sabi nito ay, wala naman akong dapat itutol dito. Kaya lang, mas sanay ako sa bundok na ito eh. At saka, nakakahiya naman sa pamilya mo, Noli, kung kaming lahat mamamalagi doon. Wika naman ni Mang Carpio. Nang marinig ito ni Noli, doon niya napagtanto na wala talagang kaalam-alam ang pangkat ni Danilo sa tunay niyang katauhan. Dahil itong si Noli kasi, siya yung taong malihim sa pagkatao niya. Hindi mo rin ito mapaghalataang may kaya sa buhay. Dahil kung iyong titingnan, ang kasuotan nito, yung simpleng-simple lang. At saka lumakad nga itong walang tsinilas eh. Yung tsinilas na gawa sa gulong. Napakatigas niyan. Napakatigas niyan sa paa. Kaya yung iba, mas pinili na lang na lumakad na nakayapak.
balik tayo sa kwento. Basta ako mag-anyaya sa inyo, Manong. Doon na gumala sa aming lugar. Sagot ko na yan lahat. Huwag kayong maglala. Pangako, ako ang bala. Wika naman dito ni Noli. Nang marinig ito ng mga kaibigan niya, wala naman yung nagawa kundi pumayag na lang. Dahil kinabukasan, alis na sila sa lugar na yon. Mag-inuman sila pagsapit ng gabing yon. Kinahapunan, inutusan si Danilo ni Mang Carpio na kumuha ng tuba sa kaibigan nila na nakatira pa malapit sa Pampang. Danilo, mag-ingat kayo doon sa lugar. Alam mo naman kung anong uring nilalang ang pupuntahan nyo. Umuwi kayo ng maaga, ha? Wika ni Mang Carpio sa kanilang dalawa. Matapos nun, umalis na nga silang dalawa, dala-dala ang galon na paglalagyan nila ng tuba. Habang naglalakad silang dalawa, napatanong naman si Noli sa kaibigan niya ng, Kaibigan, ano ang sinasabi ni Mang Carpio? Delikado raw ang lugar na ating pagkuhaan ng tuba. Tanong ni Noli kay Danilo. Nang marinig nito ang kanyang katanungan, agad naman itong sumagot sa kanya ng, O kaibigan, ang nakatira doon ay hindi normal na nilalang. Isang aswang na kung tawagin ay hukom. Hindi siya namimiktima ng mga tao, kundi kapwa aswang ang kinakain niya. At sa bawat na nilalang na mabiktima niya, tanging ulo lang ang kinakain niya. At siya ang paghingan natin ng tuba. Nang marinig ito ni Noli, bigla naman siyang nagulat dahil sa mga sinabi nito. Ang akala niya, nagbibiro lang itong si Danilo. Pero nang papalapit na sila ng papalapit sa isang kubong nakadungaw sa Pampang, nakarinig na sila ng isang tunog na nanggaling sa kubong yon. Na para bang merong may tinatagang kung anong sa kubong yon. Pero ang ipinagtataka nitong si Noli, walang ilaw ang loob ng kubo nito. Ang sabi pa sa kanya ni Danilo, kung anuman ang makikita niyang kakaiba sa taong pupunta nila, huwag na lang nilang papansinin. Nang makarating na nga sila sa bakuran ng kubo, kaagad namang nagwika dito si Danilo ng, Manoy Bano, daw po. Matapos sabihin ni Danilo ang katagang yon, laking gulat nitong si Noli nang merong lumabas doon na isang lalaking malaki ang tiyan at mabalahibo ang katawan. Ano ang kailangan niyo rito? Bakit kayo napadpad sa pamamahay ko ng ganitong oras? Wika ng nilalang na nakatitig sa kanilang dalawa. Subalit hindi doon nakatitig itong si Noli, kundi doon sa hawak nitong palakol na may sariwang dugo na tumutulo rito. Dahil sa mga nakita nitong si Noli, tila ba nakalimutan na nito ang sinabi ng kaibigan niya. Nang akmang magpakawala na siya ng inkantasyon para batuhin ang nilalang, kagad naman siyang napigilan nitong si Noli. Noli, relax ka lang. Manghihingi lang tayo ng tubay. Manoy Bano, pinapapunta kami rito ni Mang Carpio upang mahingi sana sa inyo ng tubay. Wika ni Danilo sa karap nila. Ganun ba? Sige, kumuha lang kayo doon sa sapa. Ibalik nyo lang pagkatapos, ha? Sagot nito sa kanila. Matapos nun, hinila na nga nito si Danilo itong si Noli para tumungo ng sapa. Nang pag-alis nila, nakatitig pa rin ang nilalang yun doon kay Noli habang ipinapakita nito ang kanyang mga ngipin na namumula. Pagkarating nilang dalawa sa medyo masukal na sapa, nagtataka naman itong si Noli kung bakit sa sapa kunin ang tuba. Danilo,
Bakit sa sapa ang pagkuha natin ng tuba? Anong klaseng tuba ba yan? Ang alam ko tuba lang ng nyug ang iniinom eh. Uwi ka naman dito ni Noli. Pagkarating nilang dalawa sa sapang may kadiliman, doon itinuro ni Danilo ang pagkuhaan nila ng tuba. Nakikita mo ba yung itinuro ko? Yan ang pagkuha natin ng tuba. Ang tawag niyan dito ay ibyok. Mas masarap ang tuba niyan kumpara sa tuba ng nyog. Dalian mo na, malapit ang didilim mo. Wika naman ni Danilo rito. Kaya pala sa sapa sila pinapunta ng aswang na nagtutuba dahil ay ang tubang kinuhaan nila ay ang puno ng ibyok. Di ko lang alam kung ano ang tawag sa Tagalog nito. Kadalasang tumutubo ang ibyok sa gilid ng sapa at sa mga lugar na palaging mamasa-masa ang lupa. At ang isang puno niyan, pwede kang makakuha ng tuba na halos isang container na galon. At sa loob lang yan ng isang araw. Si Danilo noon ang umakyat sa puno ng ibyok habang itong sinuli. Nasa ibaba lang ng puno na yon. Subalit dahil sa pagmamadali nitong si Danilo sa pagkuha ng tuba, aksidente naman niyang nabitawan ang lagayan ng tuba. Kaya't dahil doon, naglikha ito ng malakas na ingay. Uy, magdahan-dahan ka naman dyan. Muntik na akong tinamaan, oh. Wika ni Noli habang nasa baba siya. Subalit laking gulat niya nang merong animoy nilalang na lumapag sa likuran niya. Paglingon niya sa kanyang likuran, nakita niya doon ang taong si Bano na nakatayo doon habang may pinapangas-pangas na ulo ng isang tao. Tumutulo-tulo pa ang dugo nun. Bertodes. Tumulo-tulo pa ang dugo nun, galing sa hawak nitong ulo. Dahil sa pagkagulat ni Noli, hindi niya napansin na panay na pala ang pagtatawag sa kanya ni Danilo. Oy Noli, pakisuyo naman sa galon papakyat dito. Magdidilim na. Sambit ni Danilo sa kanya. Subalit hindi pa rin niya ito pinapansin. Bagkus pinaghandaan ang maaring gawin ng lalaking yon. Ilang sandali pa, si Danilo na lang mismo ang bumaba sa puno ng ibyok. Pagbaba nito, nakita rin ito ang nakikita ni Noli habang nagwiwika ng, Manong Bano, andyan pala kayo. Di pa kami tapos sa pagkuha ng tubay. Sambit ni Danilo sa aswang na hukop. Nang marinig ng nilalang ang sinabi ni Danilo, huminga lang naman ito ng malakas. Sabay talikod nito at naglalakad habang may pinapangas-pangas pa rin na ulo ng tao. Nang mapansin ni Danilo si Nuling walang imik, kaagad naman itong nagsalita ng, Hindi yan nananalo ng taga rito, kaibigan. Magtiwala ka sa akin. Kung tutusin, kayang-kaya mo yung harapin na walang gamit. Kaya huwag kang matatakot. Uwi ka sa kanya ni Danilo. Matapos nilang kumuha ng tuba, kaagad naman silang naglalakad pabalik sa kanilang dinaraanan sa gilid ng bahay ng hukop. Pagdaan nilang muli sa kubo ng hukop, may naririnig naman silang animoy may hinihilang bagay. Pagtingin nila sa babang parte ng kubo ng hukop, doon nila nakita si Mang Bano na may hila-hilang kariton. Nang makita nila itong dalawa, nagmamadali naman silang naglalakad ukol sa sinabi ni Danilo. Nang makalayo na sila sa lugar na yon, napatanong naman si Noli sa kaibigan niya patungkol sa hila-hilang kariton ng nilalang na yon. Ayon naman kay Danilo, ang kariton na hila-hila ng aswang na hukop ay imbakan ng mga ulo ng mga aswang na kanyang napapatay. Alam mo Noli, magamat napapanig yun sa kaliwa, hindi yun magdadalawang isip na tulungan ka
kung sakaling humingi ka ng tulong dito. Nang marinig ni Noli ang sinabi ng kaibigan niya, doon niya nalalaman na hindi pa niya natutuklasan. Ilang sandali pa, nadapo na nga sila sa bakuran ng bahay ni Mang Carpio habang nag-usap-usap ang mga ito. Pag-akyat nila sa balkonahe ng bahay nila Mang Carpio, nakita nilang nakahanda na ang mga pulutan, pati mga basong gawa sa kawayan. Ilang minuto pa ang nakalipas, nag-iinuman na nga silang lahat. Habang masay silang nag-inuman ng gabing yon, nadapo naman ang kanilang usapan patungkol sa hukop na nakatira sa bundok na yon. Ayon kay Mang Carpio, matagal na panahon nang naninirahan ang nilalang na yun sa kabundukan. Hindi pa man sila nadapo sa lugar na yon, nakatira na ang nilalang na yun sa lugar. Dahil nga ng sinabi ko, hindi sila permanenteng tumira sa lugar ng Bacolod. Kahit daw mapapanig yun sa kaliwa, ni Gabunan hindi makapalag rito. Nung tumira sila sa lugar na yon, hindi naman sila tinatalo ng mga yon, dahil hindi rin basta-basta itong si Manong Carpio. Kinabukasan ng umaga, habang nakaupo itong si Noli malapit sa talon sa tapat ng bahay ni Mang Carpio, habang himas-himas ni Danilo ang kanyang mga tandang, merong lumapit dito na dalawang lalaki na may dalang tag-isang tandang na mga hybrid na manok. Ito yung mga manok na panlaban doon sa derbe. Sa madaling salita, panlaban sa sabong ang mga manok na hawak nito. Nang nasilayan ito ni Noli, habang nagkakape siya, dahan-dahan naman siyang lumapit kung ano ang pinag-usapan nito. Ayon sa dalawang lalaki, isa silang mga handler sa isang farm, di kalayuan sa kanilang lugar. Kaya daw sila napadapo doon para magbinta ng mga manok nila utos sa kanilang amo. Nang makita ni Danilo ang mga hawak nitong mga tandang, masayang masaya naman ito dahil makakuha na rin siya ng mga manok na hybrid. Subalit dahil sa kakayahan ni Noli, kaagad niyang natukoy kung ano ang nilalang na yon. Nilapitan niya ang mga ito at kinausap ukol sa pakay ng mga ito. Manong, mukhang malingdan yata ang dinaraanan nyo. Matanong ko nga kung manok ba talaga yung mga hawak nyo? Patawa-tawang wika ni Noli. Dahil sa sinabi ni Noli, nagulat naman si Danilo. Subalit agad nitong naramdaman ang kilos ni Noli dahil nasabi ng ermitanyo ukol sa abilidad ni Noli. Subalit agad rin itong naramdaman ang kilos ni Noli dahil nasabi ng ermitanyo ukol sa abilidad ni Noli na hindi kayang pantayan ng ibang antingero. Matapos sabihin yun ni Noli, bigla namang nagsisiatrasan na parabang natatakot ang mga ito. Si Danilo naman, umatras din ng bahagya dahil nakaramdam na ito ng kakaiba. Partida, umagang umaga yon. Kasabay ng pag-atrasan ng mga yon, may inaabot itong parang isang kahon sa kanilang dalawa. Ito mga Ginoo, kunin niyo ang bagay na ito. Wika ng isang lalaki, sabay tumalikod sa kanilang dalawa. Dahil sa pag-akala ni Danilo mga tari ang laman nun, kaagad niya itong dinampot. Hindi naman yun sinundan ni Noli ng tingin dahil alam niyang mga mensahero lamang ito ng kung sino sa likod nito. Nang buksan ito ni Danilo, nagulat naman sila sa lamahan ng kahon na yon. Dahil ang nakita nila sa loob ng isang tilang itim ay isang mutya sa kaliwa na ginagamit sa mga sugal. Subalit pagtingin ni Danilo sa mga nakasulat sa tila, hindi niya ito maintindihan. Noli, naintindihan mo ba ang mga nakasulat dito? Wika sa kanya ni Danilo
sabay abot sa tilang may mga markang sulat. Pagtingin ni Nuli sa mga nakasulat dito, kaagad naman niyang natukoy ang mga sulat na yon dahil na rin sa gabay niya. Ang sulat na yon ay nanggaling sa isang makapangyarihang tao na magmamanok na si Waring Tabas. Ayon sa nakasulat, nag-anyayang makipag-isa ang taong yon para sa mga tangan nilang mutya para makipaglaban sa ibang antingirong mananabong na naglilibot sa kanilang lugar. Nang malaman ni Danilo ang mga nakasulat doon, nagalit naman ito at sinunog ang tilang may sulat, maging ang mutya nitong ipinadala sa kanila. Alam kong mapanlin lang ang taong yan dahil nasa kaliwa sila napapanig. Walang kwenta. Akala niya yata di natin alam ang tunay niyang budhi. Wika ni Danilo. Ilang sandali pa, dumating na nga sila Lando, Buning at Lidyo na may mga kabayong dala para sa kanilang paglalakbay papunta sa lugar nila Noli. Sina Manong Duming at Mang Carpio naman, kagad din namang bumaba ng bahay. Ano Manong? Alis na ba tayo? Wika ni Noli nang paglapit sa kanila ng mga ito. Oh, kayo Danilo, Lando. Nakapaghanda na ba kayo? Yung mga alaga mong mga manok dalhin mo na lahat. Dahil mukhang matatagalan tayo sa lugar nitong Sinuli. Wika ni Mang Carpio sa kanilang pangkat. Oo Manong, nakasilid na lahat sa mga bayong ang dadalhin natin. Handa na rin ang mga kabayo Manong. Ikaw, baka nakalimutan mo yung sugong na lalagyan mo ng tuba. Papiro namang sagot ni Danilo. Ilang minuto pa ang nakalipas. Kasagsaga na nga silang naglalakbay sa unang bundok. Nang makarating na sila sa tuktok nito, kitang-kita naman nila ang mga magagandang tanawin na likha ng kalikasan. Nang makarating na sila sa isang puno kung saan may lilim sa baba nito, doon nila napiling magpahinga. Mga kasama, 2 bundok na lang ang ating bubunuin. Marating na natin ang aming lugar. Kaya habang nagpapahinga tayo rito, tumagay na muna tayo ng dala-dala nating tuba. Wika naman ni Noli sa kanilang pangkat. Nang marinig nila Danilo at Lando ang mga sinabi niya, ngumiti lang naman ang mga ito habang sumasagot ng, walang problema Noli. Basta kapag nagsama-sama tayo, kahit ilang milya pa yung lalakarin natin, magiging masaya pa rin ang paglalakbay natin. Diba Manong? Wika naman ni Danilo. Nang mga oras na yon, tila ba nakalimutan na nila ang mga madugong labanan na nagdaang mga araw. At makalipas ang 15 minutos, nagsimula na naman silang bumaba sa bundok upang akyatin ang pangalawang bundok. Pagkarating nila sa pangalawang bundok, kitang-kita na nila Nuli ang bayan ng Bacolod. Uminom na muna sila ng tubig sa isang bukal doon sa pangalawang bundok. Habang inakyat ng mga kabayo nilang dala ang panghuling bundok kung saan sa likod nito doon ang baryo nila Nuli, galak na galak naman itong si Nuli na masilayan niyang muli ang lugar na pinagmulan niya. Habang pababa ang mga kabayo nila sa bundok kung saan ang baba nito baryo nila, pinagtitinginan naman sila ng ilang mga taong nakakilala kila Nuli at Manong Duming. Habang nakangiti ang mga ito, nang matanaw nilang lahat ang isang napakalawak na manukan malapit sa bahay nila Nuli, napawika naman si Danilo sa kanilang pangkat ng, ang lawak ng manukan na ito ah. Siguro ang mayari nito hindi mabilang ang yaman. Wika ni Danilo. Nang marinig ito ni Nuli at Manong Duming, nagkatinginan naman silang dalawa habang may kunting ngiti. Habang si Mang Carpio at ng 3 pa nilang kasama, panay ang pagsisipat sa paligid dahil sa mga nakikita nila.
Nang malapit na sila sa entradang gate ng bahay nila Noli, napangiti naman itong si Noli nang makita niya sa labas ng gate ang lahat niyang tauhan, maging ang kanyang amang si Luisito. Nakatingin ang lahat sa kanila habang bakas sa pagmumukha ang sayang nararamdaman nito. Paghinto nila sa tapat ng gate sa bahay nila Noli, nagulat naman ang pangkat ni Mang Carpio nang tawagin si Noli ng mga tauhan nila. Nang maligayang pagbabalik, Boss Noli. Mabuti naman nakabalik na ho kayo. Dahil ilang linggo na rin kaming nabuburyong nung wala ka. Akala nga namin tuluyan mo nang lisanin ang baryong ito eh. Wika ni Nardo sa kanya na isa niyang tauhan. Anak, kamusta ka na? Mukhang napapasarap yata kayo dun ah. Wika ng kanyang ama habang umakbay sa kanyang balikat. Ang akala ng kanyang ama, di na siya babalik sa kanilang lugar. Nang malaman ito ni Noli, napawika naman ito ng, "Ha? Hindi maaring iwan ko lang basta-basta ang lugar na ito. Dito tayo naging masaya, di ba?" Sagot naman niya rito. Kaagad binuksan ng mga tauhan niya ang pinto upang papasukin ang lahat nilang mga kasama. Pagpasok nila Danilo sa loob ng farm nila Noli, hindi noon makapaniwala ang lahat na si Noli ang may-ari sa lahat ng mga nakikita nila doon. "Ginong Noli, di namin akalaing isa ka palang kagalang-galang na tao dito sa lugar nyo. Bakit hindi nyo nasabi sa amin? Para kasing nakakaya tuloy sa inyo eh. Dahil sa mga itsura namin. Tapos, pinapapasok mo kami rito." Wika naman ni Danilo. Nang marinig ni Noli ang mga sinabi nito, humarap naman siya dito habang nagsalita ng, "Mga kaibigan, huwag kayong ganyan.